Okay, ready na ba tayo? Quiet on the set, direct. Charot. Do you sit? G, let's go. Let's do this. Sa tagal ng ano natin, mag-e-empty bath na yung mga kagamitan natin. Bago makapag-umpisa. Hindi na natapos. Diyos ko, Lord. Ayan na. G na to, ha? Ikaw gumawa ng dance step. I'll follow your lead. Wala akong ballpen. Wala, Lalakbay lapis. sa buhay at kailangan mong kasabay. Mga kaigang aakbay na ilabas ang liwanag. Nakinig mo ba? Hindi, nakita ko. Sige, tapusin natin. Para may material. Tumataas yung kamay. Nakaturo. This is homebound with Dane and kulay. This is homebound with Dane and kulay. This is homebound with Dane and kulay. Maganda nga yung ilaw, Mases. Hello. Energy. Paano ba yung ganito? Ayan, So, kapatid. So, ito ano na. ba? Finally. Ano to? Anong ginagawa natin? Welcome to the #1 podcast in Quezon Province. Char. Quezon Province! Dane. Knock. Who's there? Homebound. Homebound who? Homebound, we're here. We're here. Ayan. Finally. We've arrived. And we're ready to embark into this journey that is called Homebound with Dane. Dane? And kulay. Yes. Yay! Naitawid natin. Woohoo! So, ayun na nga, kapatid. Ito na ang pilot episode ng Homebound. So, what is Homebound? Ang Homebound ay podcast para sa mga taong pauwi. Pauwing literal. Oo, nagbabiyaheng literal. Or pwedeng nagbabiyahe sa buhay. Yes. Sige, pakilala tayo ng very light. Simulan ko. Sige, Ako po G. si Kulay. Tubong Tayabas, Quezon. Kasalukuyang naninirahan sa Londres. Stunt woman sa umaga, Wonder Woman sa gabi. At in between, ako po ay isang professional na artista, hindi sa telebisyon, pero sa inyong imahinasyon. Yes! Rhyme. Ikaw, Dane. Yes, ayun. So, ako naman po si Dane. So, probinsyana din, taga Lucena City, Quezon Province, katabi ng Tayabas. Yes. Kapitbahay. Neighbor. So, ako ay isang, mahilig sa mga deep conversations, kaya tayo napapayag sa pakanang ito, ay mahilig magmuni-muni at sa mga malalalim na usapan. Ako po ay isang, kung familiar ang ating mga listeners, the Myers-Briggs Personality Test. Ako ay isang INFJ. Ayan, Oh my God! INFJ ka rin? Very Karen Davila yung atake doon. Oh my God, INFJ ka ba? INFJ ka din! Yes, INFJ din ako. Gosh, 2% of the population. Oh my God, di natin ito napag-usapan. Diba may bago kaming na-discover sa isa't isa. So, INFJ, kaya kung mapapansin nyo ay napaka-awkward namin. We're outside of our natural habitat. Ayan. So, ayun. Ako ay nagtatrabaho bilang, nagtatrabaho sa isang startup. I manage essentially the customer and student experience for our student clients. Ayun. Student clients?
Student clients. So, I manage the coaching programs and basically yung parang student journey ng aming mga student clients dito sa startup na to. Yun, that's me. And yeah, I've been working from home since 2020. Yes. And speaking of biyahe, we're inviting everyone to join us in this journey we called Homebound with Homebound. Dane. And Kulay. Oh, Yes! So Dane, ano na to? Ano ba to? Ano ba tong how do we ginagawa start? natin, kapatid? Yes. Ikaw mag-umpisa. Feeling ko ikaw ang makakapagkwento kung saan nanggaling. Ano ang biyaheng pauwi? Tito Boy, ikwento mo kung anong biyaheng Tito pauwi. Boy, ano ang biyaheng pauwi? Dane and I have been friends for so long since college days, and recently we've had this like interesting project, and it just, we wrapped it up and felt like, bilang INFJs, okay, we're feeding each other's energies and we just can't let go of that energy. And since the project wrapped up, we felt like we need to continue this. So, Bakit naging English, kapatid? English siya. Naku-confuse yung Londoner, man. Charot. Kailangan, gawin mo British accent. Paano yun? Sige, Hindi ulitin ko mo. carry yun. Hindi ko carry yun. Tayabash. Tayabash. Bayabas. Yeah. Bayabas accent. Bayabas British accent. Tayabas. British Tayabas. Pero, ayun. So, Sige, going back. Okay. So, this is my version of my story. How about you? What's your version of your story? Feeling ko, mas naaalala mo ba ka? Naaalala mo ba? Okay, sige. So, inumpisahin namin tong Homebound. Ano ba? Well, yeah, we were on like the thick of, on the thick of that parang previous project. Ayan. And then ito, Kulay had like this outrageous idea na, kapatid, mag-podcast tayo. So ako naman, itong si Kalad Karin, na kaibigan, ay, okay, sige, anong gagawin natin? Anong topic natin? Ayun. Tapos, ayun nga, as Kulay said, kami ay matagal na magkaibigan. Saan ba tayo nag-meet? Sige. Sige nga. Oh my God. Quiz. Test of friendship. Sige. Anong history ng friendship? Ang history ng friendship, it was year 2008. Yes! Aminin! 2008 ba? Ay, yeah, oo. Okay. I think so. I think it was 2008. Bagong salta sa Diliman. Tapos, sumali ako dito sa isang samahan ng mga kolokoy na si Dane ay isa sa mga residenteng kolokoy. So, sumali ako. Papangalanan ba natin? Papangalanan ba natin yung sinalihan natin? Pwede naman. Thing. Yes. Ayan. Shout out natin. Bilang ito ay bilang sila ay nag-celebrate ng 50th anniversary. Yes. Ayan. Ayun. Part kami ng isang org, ni Kulay ng college. So, the org he was talking about is UP Kalitayan. Ayun. So, yan ang premier organization. Premier organization ng mga tubong Quezon at Aurora sa UP Diliman. Ayan. O, diba? Meron pa silang free advertisement. Okay, UP Kalilayan. Baka naman. Hello. Baka naman. May pakape. Ayun. Pero sige, going back to your story. Okay. So, 2008. Yes. Tayo nag-meet. Naalala mo ba yung exact moment? Oh my God, naaalala mo? Hindi. Oh my God, na-pressure ako. Like, baka, am I a bad friend? Hindi ko siya naaalala. Hindi, pero hindi ko naalala. Oo. Kailan nga? Pero one thing I could remember vividly, mahilig kaming tumambay sa Techno Hub. At sa Techno Hub, meron dong kapihan. Ang tawag sa kanya ay Coffee Bean. And tea leaf. Ayan. Ang dami na nating minamention. Mga hindi naman bayan. Brands. Yes. Baka naman. We're the number one podcast in Quezon Province.
Pero Oh, yon. siya. So, Okay. every almost araw-araw, hindi po nakikinig yung mga magulang namin na nagpapabaon sa amin nung panahon na yon. Pero yon, pagkatapos ng araw, pagkatapos namin tumambay sa tambayan at kumagat ang dilim. So we eat dinner, we have to move then. Yun, we would always find ourselves in the coffee shop until around midnight. Bago magsara ang mga dorm at babalik kami ng UP at dahil medyo late na, at dahil medyo marami naman kami, nagsisiksikan ng 6 na katao para sa isang maliit na taxi na pabalik ng UP. At madalas ay napapakinggan namin si Papa Jack na nag-a-advise o yung mga radio shows na mga love advice shows, and May Papa Jack pa ba ayun, ngayon? Hindi ko hindi ko alam. I have to alam. check, no? Ako na lang yung Yeah. pumapadyak-padyak. Hindi ko alam kung si Papa Jack ay bumobongga ba. Pero yon. So, isa pala yon sa mga inspiration natin sa podcast. Yes. Salamat, Papa Jack. Like 15 plus years later, who would have thought na ganito rin pala yung gagawin natin? O, di ba? Pero pero Yes. bukod doon, talagang isa sa mga hindi natin malilimutan ay ang lingguhan or every other week or every month, depende sa schedule, na pag-uwi sa probinsya. Pagsakay sa bus at pag-uwi ng magkasabay at Yes. magkasama. Oo. Ayan, madalas kaming magkasama or ayun, mahilig kaming tumambay. Ayan. Meron kaming like small circle of friends na gabi-gabing magkasama dito nga sa Techno Hub. At hindi lang Techno Hub, kapatid. Yes Meron din naman. tayong Sumesegue. favorite din nating tumambay saan? Sa Maginhawa. Naalala mo yung tambayan natin doon? Hindi, sa Maginhawa Oo naman, muna. buhay pa ba yun? Oo Ano naman, yun? Coffee Way. Oo, Coffee Way. Yes. sa mga naka-experience ng Coffee Way dyan, kuway. Ayan, kung na-experience niyo yung Coffee Way, for sure masakit na ang likod niyo ngayon. Parang kami, ayan. And then, apart from Maginhawa, saan pa? Katipunan, Katip. Yes. When we're feeling posh and rich, pag nakaangat-angat o bagong baon. Bagong bigay ng allowance. Bigay yung baon. Doon. Oo, may favorite kaming kainan doon. Hindi ko alam oh my God, naaalala mo? Okay, sabay tayo. Kung talaga naalam. 1, 2, 3. Flaming Wings? Flaming Wings. Bakit akala ko sabay tayo? So, nagsalita ako. Hindi mo narinig? Parang huli ka ng 1 second. Pero okay lang yon. Feeling ko may lag. Ayun. Pero yun, Flaming Wings. Sa Katipunan. Oh my God! Ang luma ng OMG. Flaming Wings. At ang paborito mo ay, anong usual mong in-order doon? Di ba may yung mga flavor ng ano doon? Yung dip? Mga sausawan. Sausawan? Oo. Dip. It's a dip. Art na ng dip, sausawan. Ako tanda ako, chicken parmigiana. Doon ko first time nakatikim ng chicken parmigiana. Arte ng parmigiana. Yaman, may pang chicken parmigiana. Yes, di ba? With penne. Over penne pasta. Yeah. Arte. Yung sikat nilang yung sikat nilang menu is yung chicken tenders. Chicken tenders. Oo. Hindi ko na maalala ano bang favorite ko doon. Yung parang blue cheese ba yun? Oo, parang may blue cheese kinesalane nga sila. Oo. Ayun. So yun ang mga tambayan namin noon. Meron pa ba? Ano pa? Drews? Of course. hindi kasi ako, alam mo, mukha ako talagang lasinggera, pero hindi kasi ako mainom. Hindi ka pala inom. Oo. So, sumasama ako para sa gulo, pero hindi ako masyado sumasama for the inom. Pero yon, doon nag-umpisa ang friendship. O, di ba matagal-tagal na din? Yes, ang haba ng biniyahe. Bago nakarating dito. Yes. So, college friends, yan, ang aming drama, na over time ay wala, nag-decide to keep in touch. Yes. Even after On and university off. life. Yes, feeling ko merong mga bridges na tinawid, mga highway na binaybay, at mga bypass na
pinipilit pa ring daanan. Yes, gusto mo True. yon? Kaya nga 15 years, tama ba? 15 years, no? Or joke More or lang, 15 years since I less. graduate. Hindi kasi nauna akong graduate, 'di ba? Oo, 1 Ay, year. 1 year ahead. Magka-age ba tayo, kapatid? Basta alam ko mas bata ako. Talaga? Anong Mukha ako year mas matanda, pero ano, anong year ka pinanganak? Shocks, so 'di ba? Nine, Hindi namin alam, 'di ba? oh my God, ang uri ng pagkakaibigan to. 19 1992. 92 ka pala. Hmm. Di ba Ako sabi ko sa'yo mas 90. bata? O, di Ayan. ba? O, 'di ba nire-reveal namin ang aming mga age. Ayun. Oo, Anyway, wala. Age is but a number. yeah. Yes. So kami ay mga millennial, titos and titas, ayan, auntie and uncle, na nag-decide nga na ito na nga, gumawa ng podcast. Kasi, bakit? Bakit nga ba? Bakit hindi? Kasi bakit hindi? Ayan. Yes. Dahil palagay natin medyo marami-rami na nga tayong napagdaan ng mga highway at daluyan at sangangdaan at na binigyan tayo ng kaunting karunungan. At Yeah. alam mo yon, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero sa pagbubuhat ng sariling bangko. Yes. O sige, buhat pa. Kaya mo Hindi, yan. joke lang. Hindi, feeling ko interesting yung mga naging maging ruta ang ating kung saan tayo dinala ng buhay. Na yung mga sa dami ng mga nangyari ay patuloy tayong umuuwi. Bilang laking Quezon, pero tumalino sa Quezon City. Yes. From QP to QC. Ito yung sinasabi QP to natin QC. before. Yes, from QP to QC. Yeah. Ang pagkakaibigan natin ay talaga naman. Beyond geography. Yes. And Distance. distance, time, Yes. and so Space. nire-record natin to. Anong oras dito? Anong oras na sa'yo? Ngayon ay 10:11 ng gabi. Dito ay 2:11. So 8 hours difference tayo, pero pasensya na. Pero ito yung parang intersection ng ating kaorasan. So from QP to QC, probinsyano through and through, why homebound? Dane. Ayun, bakit tayo umuo sa paandar na to? Ayan, na feeling ko kasi kami ni Kulay, mahilig kaming tsumika. Tama? At saka mahilig tayong magpasahan ng palagay ko, mahilig tayong magpasahan ng mga enlightening, decolonizing, indigenous wisdom, mga ganyan. Tapos we related to our, related sa mga podcast na naririnig natin. Na parang feeling ko, alam mo, parang may mga insights tayo na parang worth telling the world. Ganyan. Yes. At bilang tayo ay umiedad na Bida-bida. rin. At bida-bidang mga tito-tita. Ayan. The feeling din namin, seriously, I feel like parang we're at a point now in our life, English, we're now at a point in our life na, alam mo yun, parang we've gained enough life experience. Yes, akala mo 70 years old. Oo, akala mo tanda na. Hindi, pero para sa mga kagaya natin. We've gained enough life experience to be able to parang share our parang opinions and opinions of life. Life learning. May opinion tungkol sa buhay. And yeah, of course, life learnings. Diba? Ayan. So, marami-rami na rin kaming pinagdaanan at marami-rami na rin mga natutunan na gusto sana naming i-share. Ibahagi. Ayun. At saka yun nga, sabi ko nga, feel ko chika is Kulay and I's parang love language. Or diba, kuda nga. Ku for Kulay, da for Dane. For Dane. Ayan. Hello, Kuda e-bike. Kuda e-bikes. Naku, ang dami na natin sinasabing brand binabanggit na brand. Anyway, ayun. So yun nga, parang kuda is our love language. At ayun, gusto lang namin kumuda, pero gawin nating podcast. Ganun. Yes. But just to add with that as well, at the bottom of it, like parang
the very heart of it though, our personal wise, syempre shinare yung personal wise is to also just para lang to keep in touch. Alam mo yun, yung parang ako kasi bilang OFW hindi naman, bilang isang migrante na lumisan ng bayan dahil nakahanap ng kabuhayan at pag-ibig sa ibang lupain, ay parang isa sa mga hindi ba sa love language, pero isa sa mga paraan ko para kumonekta sa mga tao ay yung gumawa ng mga mini projects. And I think this is just like keeping the relationship going. It's the ginawa ko nito sa pamangkin ko dati, gumawa kami ng mini project sa FB, ganyan, gumawa kami ng social media account. Kasi para alam mo yun, kasi pag alam mo yung mga tao, pag minsan special ito a lot of people overseas abroad would relate. Pag minsan yung mga tao na nandito mangungumusta ka, hindi ka talaga papansinin masyado. At I understand, hindi naman dahil for intentional reasons. Pero pag minsan kasi life is just happening, and kaya pag minsan kailangan mo lang maging intentional na i-insert yung something into the life. And I think this podcast is that as well. Yeah, is that. Yeah. Actually, sa'yo ko yung natutunan, to be honest. Yung parang doing something together to like parang establish nga yung connection, yung bond, diba? To enrich the relationship. Yeah, it doesn't have to be too serious like this, diba? We're investing so much time for this. Pero okay lang kasi ito yung, alam mo yun, hindi, it's not forcing a relationship kasi the relationship has been there. Pero I think there is something about doing, especially kung magkalayo kayo, na communal. Because that's when you start to create memories, that's where you share your stories. That's, yung mismong pundasyon ng isang pagkaibigan. So, ayun. And in a way for me, it's a homecoming. So, isa siyang pag-uwi. At speaking of pag-uwi, let's talk about uwi memes. Let's talk about what? Uwi memes. Uwi memories. Memories. Yes. Uwi memories. So, ano ba ang mga uwi memories mo? Ayan. So, when you hear the word... Oh, sige. Yes, uwi. 3-letter word uwi. Anong iisip mo? Sige. Oh, sinong sasagot? Amira, alam mo itong mga ginawa nating mga pinihanda nating tanong, akala ko madaling tanongin, tapos parang biglang nagiging existential question siya habang nag-uusap tayo ngayon, no? Ano nga ba ang pag-uwi? Ang pag-uwi palagay ko ay isa siyang uri ng paglalakbay. Parang, kung titinan mo ang buhay ay isang mahabang paglalakbay, yung pag-uwi ay isang paraan ng pagkonekta pagkonekta dun sa kung saan ka nagsimula, kung ano yung humulma sa'yo, pero at the same time, it's a way of recharging. Reminding you of your purpose, reminding you of saan ka ba talaga papunta, and then, balik ka ulit dun sa biyahe na in-interrupt mo. Ikaw? When I hear the word uwi. Or what does uwi mean to me personally? Shocks. Okay. For me, uwi, parang same, no? Parang uwi is pagbalik. Wow. Pagbalik. Yes. Ayan, pagbalik sa literal na pagbalik, like, of course, nung kabataan natin, umuwi tayo literally sa ating mga bahay-bahay, sa ating mga probinsya. Parang every time I hear the word, well, actually up to now, no, kasi I'm working, yung office namin is in Makati, the work where I'm at now. When the word uwi, parang surfaces is naamoy ko yung bus. Kasi yun ang mode of transport mo. Yeah. Mode of transport ko. At kagaya nga ng nabanggit mo kanina, ay yun din ang naging parang primary mode of transport natin nung college days natin na umuwi tayo. Ayun, so pagbalik siya, so lagi tayong bumabalik sa kung ano yung pamilyar, ano pa ba? Totoo. Ayun. Pagbalik sa kung anong totoo. Naitawid ko yan. Well done. Ayun. Pero ayun. Bigla ka naka-insight. Uwi is like, u is you.
then we is us. We is us. Ay, So it's like the galing mo, Dan. individual going back to like an individual going back to a collective whole where he belonged. Oh, gusto mo yan? Yes. Uwi. Gusto mo yung mga yung mga philosophical churi. Oo. Churi! Churi na. Chorya. Churi na po. Chorya. Ayun. So, yun nga. So, yun ang pag-uwi para sa atin. Ikaw, kapatid. So, ano ba yung mga memorable uwi stories mo? Dati ang Quezon o Diliman lang ang tahanang inuuwian. Ngayon, almost buong mundo na. Dahil doon, ang isa sa mga hindi ko malilimutang uwi memories ay nung pumunta ako dito sa England, I moved here 2015 to take my master's. Nung pumunta ako rito, I sat it is a particular, hindi ko na maalala, pero it's parang last minute din kasi yung bili ng ticket, ganyan. Tapos parang nung papunta ko rito, syempre kung ano yung available seat, yun yung kinuha. Ganyan. Pero nung pag-uwi ko, yung una kong uwi sa Pilipinas, which took me around 7 years after I moved here. So my first time to come back home since I moved here 2015 was 2022, I guess. It was supposedly parang 2020, but COVID happened, so hindi. So 2022 was the first time I went back home. So that was around 7 years. And it was interesting because that's when I picked up a lot of relationships. Pero ang gusto kong sabihin, nung umuwi ako, hindi ko pinili yung seat ko. Pero when I look at the photo nung boarding pass ko, I was sat on the same You're sitting in the seat. same seat. Because nung pumunta ako rito, Singapore Airlines. Tapos nung pauwi ako, Singapore Airlines din. So parang feeling ko, nung moment na yun, it's almost like a full circle moment. Di ba sabi nga nila, meron pa mga sinasabi na 7-year cycle. Na it was also 7 years. So parang, it was really like a full circle na I left day dot. I went back 7 years later on the very same seat who brought me here is the very same seat who brought me back to the Philippines. So parang, that's one memory na hindi ko malimutan. Tapos nung simula na medyo na cry, teary-eyed, left cheek, ganyan. Tapos I wrote my So, I wrote a iyak ka. diary entry. Yes, tapos yung katabi ko, sabi niya, ano ba tong Sino ba tong nagdadrama dito? Bakit nagdadrama yun? Lumuluha. Ayan. Yes. So yun. Feeling ko yun na lang. Marami pang ibang uwi memes, Marami pero pang that's iba. outstanding thing in my brain right now. Ikaw? Marami. Paano ba natin sasagutin? Yung literal munang uwi, no? Yes. Feeling ko literal muna. Oo. Favorite memory or memorable stories of uwi. Well, yung naalala ko was, speaking of like college days, no? Is, parang, nung unang tumuntong ako sa UP, doon nagkaroon ng weight yung word na uwi. Kasi syempre, bilang mga batang uhugin, galing probinsya. Yes. First time na, Alam first natin time yan. na mawawalay sa mga magulang, ganyan. Ayun. So, naalala ko yung first tuntong ko sa UP, tapos, parang, as in first year college, ganyan. Straight out of like high school graduation. So, unang salta Shout sa out Mary college Hill. life. Oo. Hello, Mary Hill. Ayan. Ayun. So, parang unang tuntong sa UP, well, hindi siya literal na unang tunto kasi of course, 'di ba, may enrollment period and whatnot. Pero yung parang literally like a few days before the first day of class, hinatid ako ng parents ko. Tapos, so ang plano is, kaya ako ihahatid ng maaga para makapag-settle in ako. So, dala ko yung mga gamit, ganyan. So, punta ako sa dorm and all that. Yes. Ayun. So, pagdating namin doon, ito na nga. So, dapat iiwan ako, di ba? Pero, hindi ko kinaya, friend. Oh my God! So, like literally, nagbaba lang kami ng gamit.
And what Tas umuwi happened uli kayo ng next is, Quezon. umuwi ulit sumama ulit ako sa mga kulang pag-uwi. Ayan. So, yun yung unang I guess yun yung parang first memorable encounter ko doon sa So, konsepto ano ng sabi ni uwi. mother? Ano sabi ni mother Well, and ni father? they were kind enough. Feeling ko naawa sila sa'kin. Wait, are we speaking like several days or just a couple of days, a week before Like, at start of least mga classes? 3 days before the actual start of class. So, Okay. supposedly, parang dapat, parang nandun na ako kasi parang makapag-settle Mm. in sa dorm, alam mo yun, maka-meet ng mga tao, I mean, ng Yes. yung roommate, ganyan. So, sa Kalayaan, Kalayaan Residence Hall. So, yan yung, sikat na dorm para sa mga first year Mhm. college students sa UP, na mga taga-probinsya. Ayun. So, ayun, excited pa ako nun kasi wow, first taste of freedom. Tap- Tas di mo Tapos, kinaya. ayun nga, hindi ko kinaya. Ewan ko, there was something in that room na pagpasok ko, kasi wala pa yung roommate Naman ko yung doon. So dormmate parang, mo, okay. parang ako yung first, parang first occupant na Mm. nandun sa room na yon. So dala-dala ko yung mga gamit-gamit ko. Tapos parang it kind of dawned on me na, shocks, oh my You're God, on your own. I'm on my own. Yes. At hindi kinaya ni auntie. So umuwi siya ulit. Tas bumalik ka almost on the same day na. Oo, hindi. Bumalik Madaling ako araw. a few days after, as in Aha. nung first day of class na. Mm. Kasama ko na yung kasama ko yung pinsan ko. Ayun. Okay. So, yun for me. So, parang yung uwi ay, yung word or konsepto ng uwi, naging tema ng buong college life ko yan. And even when I was working, kasi parang I try to like go back home every weekend. Nung nag-work ako before sa Makati. Ayun. So, yun for me. Like that's Pero the thread that ties yes, so my we have two separate like remarkable stories of ang pag-uwi. Pero as friends, like our shared ano. experience of pag-uwi. Is there Oh, anything na may naaalala ka ba na umuwi tayo? wala akong maalala in particular kasi nabanggit mo na, well, yung uwi-uwi from Techno Hub to Diliman, UP. Pero siguro for me yung in general, yung umuuwi tayo, yung magkakasama na tayo the night before. Tapos uuwi tayo Kasi ng madaling kinabukasan. araw. Oo, oo. Tapos tayo-tayo pa rin yung mga magkakasama. Yung the fact na hindi tayo nagkakaumayan Clingy. Yun sa talaga, isa't may isa. clingy factor talaga, no? Na feeling ko, that has been, Yes. the kind of friendship, yung parang feeling ko kahit yung parang after college when we were trying to figure out our own lives, medyo parang we drifted apart, which I've noticed as well with my own Mm. friendships back in high school. Even some of my Mm. very good best friends back in high school. Na parang after na mag-high school, yun, college life happened and then initial life ng pagtatrabaho happened, na parang we've drifted apart. But I think Mm. there is something around 30s that brings all those relationships back. I think feeling ko Yeah. merong na is a form of pag-uwi din, no? Agree. Ayun, ako naniniwala ako na ang mga friendships ay parang panahon. Parang panahon. May mga seasons din 'yan. So yes, agree, 'no. So, from yun nga, the time na, ah, yung mga parang yung parang wala ng bukas. Alam mo yung parang literal na Alam mo, maghihiwa-hiwalay lang tayo kapag uuwi na tayo sa mga sari-sarili nating bahay. bahay. At ngayon naiintindihan Oo. ko na yung mga magulang kapag Oh, sinasabi nila sa anak na, "Ano ba 'yan? Umuwi na kayo, parang wala ng bukas, ah." Feeling ko kasi 'pag tumatanda ka true. nage-gets mo yung konsepto ng wala ng bukas, pero 'pag bata ka, parang wala ng bukas is like, hindi. Anong wala ng bukas? Yes, parang short term niya, 'di ba? Walang umay. Yun for Oo. me. Tsaka literally na nakakalimutan ding magbayad.
Oo, ayan, pinaalala mo. Oo, ayan. Meron akong ayan na. Ni-name drop ba tayo ng mga kasama? Itago na lang natin sila sa kanilang initials. Si B. Ayun, then meron akong hindi sinasadyang 1, 2, Anecdote. 3 moment. 1, 2, 3. Hindi sinasadyang 1, 2, 3 moment na pauwi kami, nakasakay kami sa bus. Ayun. Tapos nakatulog si auntie. Nalampasan ng konduktor. Tapos wala siyang ma-recall kung nagbayad siya or hindi. Na-realize na lang niya na hindi nga siya nagbayad noong may pinost nung B. kasama nila, ni B, na si Dane Maanyo hindi nagbayad sa bus. Ayun. Pero lang yun, joke-joke lang yun. It turned out, ipinagbayad ako ng mga kaibigan ko. Yes. Pinagbayad ako ni B. In fairness naman sa mga kaibigan mo, meron silang extra perang pambayad. Oo. Baka bagong But to be fair, bagong bigay ng allowance din. pero to be fair, B is medyo may budget siya. Aminin natin yan. Noon hanggang ngayon, talagang parang may budget siya. Oo. Ganyan. Talagang siya. Talagang Yeah, may budget. ayan. B, kung naririnig mo kami, hello. Sana naman makinig siya. Charot. Send natin tong episode na to sa kanya. Yes. Ayan, may pa-special shoutout siya. Si B. Ayan. Salamat sa pagsagip sa isang Sagip kaibigan. Sagip kaibigan. Ayan. Sa isang antukin na kaibigan na hindi nakapag-intay na mabigyan siya ng ticket ng konduktor. Natulog na siya. Ayun. Kaka-all-nighter natin yun eh. Ayan. Ako talaga, ang remarkable talaga sa akin na shared experience ng pag-uwi ay yung from Techno Hub to Diliman. To back to inside UP. Kasi feeling ko alam mo yung parang cinematic, yung University Avenue kasi hindi ko alam kung maliwanag na siya ngayon. Pero kasi noong unang panahon, parang yellow lang, post lang siya. Tapos parang alam mo yung may ganun-ganun, yung parang yung visual niya, yung parang pag yung kotse dumadaan sa mga patches of light na repetitive. Tapos biglang merong parang road grills na madadaanan. It's very cinematic siya, nung parang pagod na kayong lahat, na alam mo yun, patulog na. Tapos parang also there's an element of the energy of the youth. Nung kabataan na parang kahit pagod ka, parang kaya mo pa. Hindi kagaya ngayon na iba na, di ba? Oo, naghihikab na. Alas 10. Oo. Pero yun, feeling ko that's really remarkable is from Techno Hub back to you. Because probably we've done it so many times. Probably like couple of years, hundreds of journeys from Techno Hub back to UP. Or Katipunan to UP or Maginhawa to UP or whatnot. Oo. Tapos yung dahil late na tayong natapos, hindi ako makakapasok sa dorm. So, Shout mangyayari. out sa mga naka-curfew. Oo, kasi naman, ang curfew ng dorm ko ay, alas 10 ng gabi. Yes. Ayun. So, ang ending niyan ay makikitulog tayo Saan sa kung saan pwede. At suki ako sa bahay ni Nakulay. Speaking of B, may mga, 'di ba, parang isa sa mga remarkable things about pag-uwi ay yung mga bit-bit. B for bit-bit. Yes. Mga dala-dala, mga iniimpake, nilalagay sa bag, kinakarga. Is there like memories or is there anything that you could recall about, alam mo yun, mga dala? Ano yung mga bit-bit ko pag umuwi? Siyempre labahin. Libagin. Libagin. Ayan, labahin. Mga maruruming damit na ipapalaba dito sa bahay. Ayan, tapos siya, minsan iiwan mo yung the same clothes, tapos papalitan mo. Kasi syempre, May mga lalabhan ka, sets. diba? Ibig sabihin, may mga rich kid. May mga set, ganyan. Okay, week 1, week 2, gano'n. Ayun. So, labahin for me, ang aking mga bit-bit. I-relate ba natin to sa something deeper? Wow. Hindi naman. Hindi na. Pwede mong i-relate kung gusto mo.
Pero Hindi, pero sige baka hindi naman mamaya. necessary. Baka mamaya, baka lumabas. Pero Pero ako ikaw, naman, anong mga bitbit mo? ako mga bit-bit ko talaga, parang ang isa sa mga pag-uwi at pagbalik ng Diliman ay plates. Kasi 'di ba, nung college kasi fine arts yung course ko. So maraming alam mo yung parang kung kung ano-ano yung dinadala ko, to be fair, kung ano-ano yung ginagawa ko, kung ano-anong dinadala ko, anong bitbit ko. So Ang parang daming laging basuray ganon. kulay. Oo, kaya sa bahay namin, sorry sa mga housemates ko, talagang makalat. Hindi dahil Si B makalat housemate niya, ako, si B. oo, hindi dahil makalat ako, pero baka nang makalat ako, hindi naman, as a person, I don't think I'm makalat. Let you be the Mm. judge of it. Mara- Charot. Marami lang talaga akong gamit noong panahon na yon na parang kalat, parang basura. Mm. So, yun madalas yung bit-bit ko. At isa naman sa mga naaalala kong binibit-bit na usong-uso nung panahon na yon ay Jayco Donuts. Yes. Yun yung May parang pambili. pasalubong. Hindi may pambili. Pinapadalhan ako kasi dati nung Jayco, sa ano lang, sa Maynila mo lang mabibili. Di ba? True. Nagkakaubusan pa nga ng Al Capone. Al Capone nga ba? Yung Love may it. almond, Al Capone, yeah. ano, Oo. yun. Yun yung normal na mga bit-bit at dala. Mapasalubong na Mga, oo, Jayco. Ang dami. yes. Jayco. Baka naman. alam mo Humahaba na ang listahan ng mga brands. Oo, Gosh. remember, we're the number 1 in Quezon Podcast. Province. Oo. Ayan, may Jayco na dito sa Lucena, by the way. Ay, Sa SM. para nga, nung last kong uwi, Ayan. parang So, sabi hindi ng na, nanay ko, hindi ka lang bitbitin. hindi na masasabihan ng mga taga Lucena ng Jayco. Yes, true. I agree. Because even Oo. during that time, I don't know if you remember, pag sasakay ka ng eroplano, yung mga umuuwi ng Cebu, Davao, ganyan, marami silang dalang Jayco. Kasi nga, talagang parang, sa Maynila lang dati meron nun. True. So, gaya sa buhay, di ba? So, Pag umuwi tayo, Okay. yes. Gaya sa buhay, nag-uuwi tayo ng mga bitbitin. Oo, it's Ayan. either dala natin o it's Oo. either dala natin kasi hindi na natin kayang i-handle gaya ng mga libagin. So we ask someone to help it, our Yeah. parents, our labanderas, our friends, or family back home to do it for us or help us with. Or it's either something that we are gifted and that's why we want to share it. Wow. Galing mo doon. Ah. Galing mo doon. Yun na po yun. Tapos na. And this is Homebound with Dane and Kulay. With Dane and Kulay. Naitawid na po. Ayun. Hindi, pero speaking of labahin, feeling ko ano rin siya, metaphor din siya for, ano ba, parang nag-unload tayo ng mga hanash sa life. Gusto ko rin yan. Ayan. Galing mo dyan, sis. Ayun. So, unloading Very meaning, washing machine. oo. Kailangan siyang iproseso. Proseso. Tumble Ayun, dry. Kailangan siyang iproseso. Ayun, kaya natin binibitbit ang mga to pag-uwi. Kasi, kung saan tayo umuuwi, doon natin ina-unload ang mga bagay-bagay na ito. O, diba? Totoo. Like yung there's just some sort of not really magic, but there is like a cleansing energy or power with homes or like yung mga inuuwian nga. Yeah. Na kaya niyang luminis hindi lang ng mga libagin, pati ng ating pero isipan, ng kalooban. puso at kaluluwa. Yes. ng pagkatao. Diba? Totoo, fortified with bleach. Yes. Fortified with bleach. Kaya gusto ko yun. importanteng umuwi tayo. Kasi kailangan natin 'yon. O, diba? Yeah, essential yung pag-uwi. I therefore conclude essential yung pag-uwi. Do you second the motion? I agree. Hindi, pero ikaw, pag umuwi ka, what do you look forward to ba? Kapag umuwi ka, is there anything na, okay, gusto mo itong gawin, ganyan? I think ito nga, dahil nga medyo lumawak na ang perspective natin sa life, now that we've crossed the ocean and the seas and borders and all, parang dalawang kuha sa akin. Even though nandito ako at nung nandun ako, isa sa mga nilulook forward at isa sa mga dun sa pag-uwi
na remarkable sa akin ay there are may specific feeling yung may specific feeling. Yun ba yung laman ng Bavarian? Jayco tas naging Bavarian. Dunkin' Donut ka pala eh. Jayco ka pa. Pagbukas, Dunkin' Donut naman pala yung laman. Dunkin' Donut. O sige, feeling? Anong feeling? Pero may there is like a material feeling sa Quezon, sa probinsya na hindi ko nakukuha sa ibang lugar. Like feeling ko there is like a sound, no, pag gumising ka, iba yung tunog, iba yung dampi ng liwanag, iba yung dampi ng araw sa balat. Oo, parang ganyan. Hindi kagaya na sa akin. Iba yung tunog, iba yung dampi iba rin yung amoy. Anong na amoy? Distinct. Merong sensorial experience na parang something that I look forward to when I go home is to just experience that. That is something very much grounding, I think. There is something grounding about that. Ito na nga, bumabalik tayo dun sa kagaya na sinabi mo ng paglalaba ng mga libagin at stuff. There's something cleansing and energizing na parang, to be fair, pag minsan boring umuwi, alam mo yung pag-uwi ko, wala ka namang gagawin, lalo na pag nasanay ka sa Maynila ng normal grind sa trabaho, sa pag-aaral. Parang boring siya, pero parang there is value in boring, no? Na parang it's essential to bore your brain. Especially lalo na ngayon sa panahon na parang we're overly stimulated. Parang kailangang intentional yung pagiging bored. Yeah. I crave boring. Boredom? I crave boredom. Yes. Ayun. Yeah, pero agree. Ikaw? Yeah. Bilang probinsyana girl ka na through and through on most of your days. Anong nilook forward ko? Yung magsara ng laptop. At the end of the day. Hindi ba tayong lahat yan? Oo. Yeah. Hindi, pero siguro if I were to go back doon sa time ko, like when I was, in UP, tas nung nag-work ako, ang pinaka nilook forward ko would be, well, kagaya na sabi mo, na parang wala ka lang gagawin. Yung tutunga ka lang, diba? ganyan. Almost nga ka na lang. Tapos susubuan ka na rin ng pagkain kasi someone will cook dinner for you. Yeah. Ayun. So, yung the fact na walang masyadong, I guess, parang expectations for you to do anything, to perform. As in, literal na magpahinga. Serve in silver platter. Yes. Yes, ang prinsesa tayo. Doon ka passenger princess. Oo. Hindi natin kailangan mag-perform. Hindi natin kailangan, walang masyadong expectations. Ayan. So, yun nga, parang naalala ko yung mga times na, alam mo yun, yung umuwi ka, tapos wala ka, literal na nasa kama ka lang the whole day. True. Tapos yung mga magulang mo, parang ginajudge ka. Totoo, ito na nga yung bakit hindi siya gumagalaw? Di ba, ang tamad-tamad naman niya. Ang tamad-tamad niya, na-judge pa tayo. Ayun. Ito yung sinasabi natin na importante nga yung boredom, especially nowadays. We've talked about bit-bit pag-uwi. Meron din tayo parang bit-bit pagbalik. Kailangan mong mag-ipon. At yun sa mga kawalan. Oo, yun yung if you're a vessel and you go home, yung moment ng doing nothing is just like almost like letting everything inside you go, and you become an empty vessel, so you could fill it up with something that you could bring pagbalik, 'di ba? AKA kung galing kang Quezon, may bit-bit ka na may bit-bit kang longganisa or yema cake. Or pansit lokban. Oo, ibibigay mo sa mga kaopisina mo, ganyan, para gawin na nila yung request. Charot! Agad-agad. Agad-agad. Impunto. Yung longganisa na pag binuksan mo, alam ng buong barangay kung ano. Oo. Ay, umuwi yan. Pero wait. Dahil napag-uusapan na natin yung looking forward for the podcasts, the number 1 in Quezon Province. Char. What could they look forward in Homebound? Bukod sa mga kwento at mga memoryang pag-uwi. Ano nga ba? Ako,
Ako na lang, di ba? Isn't that enough? Oo, Friends, yeah. lovers, True. ex-lovers? Oo. Ito po ang aming debut ni Kulay. O, 'di ba? So, kami yung aabangan nyo. Oo, in our most daring, Roles. daring Yet. role. Ayan, yet. Yeah, Oo, bilang kasi, tayo ay, we're trying kasi to be our most authentic selves dito selves sa and putting it, podcast na to. and being brave and vulnerable I'm to being put it out brave. there. Yeah, There. kaya most daring. Oo, kasi bawat episode magtatanggal tayo ng damit. Ay, wow. Maghuhubad tayo sa mga susunod na kagana na lang tayo. Pero yeah, seriously, ano ba ang aabangan sa Homebound? Yung mga Ano nga ba? Okay. bukod sa mga kwentong pag-uwi ay yung mga saysay ng pag-uwi, yung mga inuuwi. Technically, this episode is almost like a teaser of a lot of things we're gonna be talking about. At hopefully, yung aabangan nila ay ang bago nilang kasama sa kanilang mga biyahe pag-uwi. Pagkatapos ng isang mahabang araw, pagkatapos ng isang mahabang linggo, ay yung mga True. kaibigan na makakasama at masasandalan sa mga kwentuhan, chikahang may tawanan at may mga matututunan. Yes, Oo. very parang Sabi TV. nga ng OBB music natin ay sa paglalakbay sa buhay. Sa buhay. At Kung kailangan mong kasabay. Mga kaibigang aakbay. Hindi sure. Na ilabas ang liwanag Na mong taglay. taglay. This is This Homebound. Homebound. With Dane and Kulay. And Kulay. Oh, ayun. This Homebound with Dane and Kulay. Kinantahan, pero totoo. I think that's the promise of the podcast. This possible. Yes. This podcast. Ang dapat makinig ay ang mga katulad namin. Mga millennials na pagod sa life. So, pagod. Ayan, kung sumasakit na po ang inyong mga likod-likod, listen to us. Yes. And of course, gusto ang rin mga natin, kapwa nating mga Quezonians at mga kapwa Quezonians. probinsyano. Mga probinsyana na patuloy na lumalaban. Yes. sa biyahe ng buhay. Yun. Wow. Diba? Oo. So, mga probinsyano na naghahanap ng mga daang pauwi din. Ayun. Yes. So, sabay-sabay nating call. Sabay-sabay nating hanapin. Call for Prom the Unite. Yes. Ayan. So, magkapit-bisigan, magsama-sama, makinig at makilahok. Yes. Ano ba to? Mga ikulong silang lahat, mga kurakot. Yes. Oo. Kulong sila. So, yun yung mga aabangan at mga taong sana ay makinig. Sana ay samahan tayo. Sana ay samahan tayo sa kanilang mga paglalakbay. Sa biyaheng ito. And of course, yung mga i-share naman namin ni Kulay ay, ano ba mga i-share natin? Ayun nga, mga kwento ng ating paglalakbay, mga lessons na natutunan along the way. Pero, this is in no way parang saying na we've figured it out. Right. Yes, or parang definitely. hindi pa po. Ayan, magaling lang po kaming magpanggap. Hindi, tsaka feeling ko importante rin sometimes na, na may kasama, kung may kasama, kailangan mo ng kaibigan na kasama sa buhay, di ba? Parang, pag minsan, hindi nyo naman lahat talaga na figure out. But sometimes you just need someone you could listen to or someone you could talk to. And that's why visit our social media rin. Diba? Dami ng plugging. So, Homebound the Podcast on Facebook and Instagram. Soon, TikTok. Kaya ba nating tumiktok? Oh my God, hindi ko sure. Pero tingnan natin. Hindi ko kaya. Speaking of TikTok, speaking of TikTok, gusto rin natin yung mga bagets, yung mga Gen Z natin dyan, mga kapatid. Ayun, so, baka may mapulot din kayong, may mapulot kayong something dito sa mga tito-tita nyo. Yes. Dito sa Homebound. Ayan.
With So, Dane? and kulay. parang sinususian. Talagang Ayun. ulit-ulit. Ulit-ulit, para may recall daw. Ayan, kasi hindi Pero pa 'di nila tayo ba, kilala. totoo Gusto ko lang naman, ulit-ulitin. yung Homebound with Dane, And kulay. Ay naku. tawa. O Ayun. dahil diyan, bigyan Oh, na natin dahil sila ng mga diyan. pabaon. Is it the time Okay, of the shocks. day? Yung allowance, 'di ba? 'Di ba pag ewan ko, isa paano ka binibigyan ng baon nung ano ka, nung nagka-college ka? Bank transfer. Hindi pa gano'n ka uso yung bank transfer. I remember ang bangko ko ay Hmm. QCRB. Kasi nakatira ako like isang Uy. kanto QCRB. So pag Oo. kailangan, "Hello, Actually, I was father." gonna say, katapat nga ng bahay mo yun. Yes, so para madali. Now it makes sense, yeah. Yes, Mm. kaya merong mga ATM machine na hindi tinatanggap yung card ko nung panahon na yun. Kasi very exclusive kasi yung ano namin, yung bank Wow, namin, exclusive. QCRB. Yes. Ay sinamahan niyo na kami sa isang paglalakbay pauwi dito sa ating podcast, the number one in Quezon Province. Char. Ay bibigyan namin kayo ng pabaon para sa isa na namang panibagong linggo. At ang pabaon ko para sa inyo ay ang Jolly Yum Burger. Jolly Yum Burger ba yun? Yes, Yum Burger. Yes, Oh, Yum bakit? Burger. Yum Burger. Kasi, di ba pag Anong nagbabiyahe meron sa Yum ka, Burger? pag nagbabiyahe ka, lalo nung bus pa uwi, imagine mo yung eksena, Friday payday. Pauwi kayo kasi araw ng mga patay. Lahat kayo pauwi. Gutom kayo, pagod, at walang pahinga. Tapos may isang magbubukas ng Jolly Yum Burger. 'Di ba? Yung Shit! karanasan na yon, yun yung karanasan na it's either mapapapashet o mapapawaw ka. At nawa itong ang pabaon ko ay hopefully this podcast will make you feel like shet and wow. Yun. Wow. Ikaw. Ang pabaon ko, simple lang. Hilig ako sa Sing-aling. Yan ang favorite putkuti natin sa bus. Oh my God. You can never go I wrong with love. Sing-aling. And speaking of Shing, itatawid natin to. Speaking of Shing, every episode. Shing-along. Oh, ano yun? Ano ba yung isa pa baon? Every episode From Shing-aling ay to Shing-along. Oh, ano yun? That is so funny. Gusto mo yun? Oo. Okay. Gusto ko yun. So every Oh. episode, we'll be sharing with you lot playlist. A mini playlist na nawa ay makasama nyo, mapakinggan nyo sa paglalakbay. So if you check the description or wherever the thing is, you'll know how. We'll share you Spotify podcast na Playlist, kapatid. sorry, mali-mali na yung sinasabi ko. Kasi hindi ako makapagod sa From Shing-aling to Shing-along. Yes. So, Spotify playlist na makakasama nyo, matapos nyo kaming pakinggan, maaring on your own, with your friends, with your family. Just, a small hug from us. Yes, at ang title ng playlist na to is Pauwi Na. Yes, Pauwi Na. Pauwi Na. And then follow us. Don't forget to follow us in Spotify podcast at Homebound. Homebound with Dane and Kulay. And yeah, this will also be available on YouTube. Yes. And our social media at Homebound the Podcast. O, diba? And coming soon, www.homebod Homebound the podcast.com. .com. Yeah. Ulitin natin, www.
Homebound. www.homeboundpodcast.com. .com. Yeah, meron tayo ng mga free avail our free downloadable Channeling. Free channeling. journal. Yes, free channeling. You have to visit the site to know it yourself. Pero, yun lang, maraming salamat at iiwanan namin kayo ng pabaon sa mga katagan according to Ate Johnny Mitchell. Ayan. By the way, galing to sa playlist. Ayan. So, wait lang. Galing to sa playlist. Nagulo na kasi yung entry natin, Mari. Oo, pero okay na yan. Ayan, sinabi ko lang, galing to from one of the songs in the playlist. Ayan. At ito ay, yun nga, si Ate Johnny Mitchell. O sige, go. Tears and fears and feeling proud. To say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I looked at life that way. Oh, but now old friends, they're acting strange. And they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. This is homebound with Dean and Kulay. This is homebound. Sa paglalakbay sa buhay at kailangan mong kasabay, mga kaigang aabay na ilabas ang liwanag na taglay. This is homebound with Dane and Kulay.